Makalipas ang 2:00 ng hapon. Walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Rapido Hataw Balita. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Hapon ho ng Huwebes, 14 sa buwan ng Mayo taong 2026. Sa ating pong headlines, ang gulong scripted. Ang shooting incident sa Senado hindi sinasantabi ng NBI. Senador Bato de la Rosa nakaalis na ng Senado. Kamara na kumpleto na raw po ang turnover sa Senado ng articles of impeachment ni VP Sara Duterte. Inarestong suspect naman sa pagpaputok ng baril sa Senado. Isa raw pong volunteer ng NBI ay po kay Director Matibag. Kampo naman ni Senador Bato de la Rosa, meron daw pong intel na may panibagong operasyon laban sa naturang senador. Philippine National Police, bubuhayin daw po ang subpena kay Senador Bato de la Rosa. DICT may 5 person of interest sa pagikayat ng kaguluhan sa Senado. Pagharang at buhos ng tubig sa sakyan ni Senador Tito Soto, inimbestigahan naman ng Southern Police District. 6 na milyong pisong halaga daw po ng iligal na sigarilyo nasamsam, 2 arestado sa Davao Oriental. Rapido Hataw Balita. Ano pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating mga balita, nakaalis na raw po ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa ilang oras matapos mo nangyaring shooting incident kagabi sa Senado. Ayon po sa isang tauhan ng sekretariat sa isang senador, 2:30 daw po ng madaling araw nang lumabas ng Senado si Senador Bato. Samantala, bine-verify pa ng National Bureau of Investigation ang naturang report. Si De La Rosa ay nanatili ng halos 3 araw sa Senado matapos na isa ilalim po sa protective custody. Kasunod po ng inilabas na arrest warrant ng International Criminal Court. Nilinaw ho ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi empleyado ng ahensya ang tinuturong suspect sa Senate shooting kagabi. Sa isang press briefing sa Malacanang, kinumpirma ni NBI Director Matibag na volunteer lamang daw po ng NBI ang umano'y suspect na si Mel Oragon na nag-assist sa kanilang mga hente matapos humingi ng tulong si GSIS Chief Wick Veloso na secure ang kanilang premises. Una pong kinumpirma sa DZRH News ng Southern PD na natukoy nilang 44 anyos na si Oragon na una ring naiulat bilang driver naman ng NBI bilang suspect sa likod po ng pamaril sa Senado kagabi. Sumalang na si Oragon sa paraffin examination habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Mayroong 5 persons of interest na ang Department of Information and Communications Technology or DICT na nangikayat daw po ng manggulo sa Senado online. Sa panayam po sa programang 2x2, sinabi ng DICT Secretary Henry Aguda sa mga tinanggap nilang report na may ilang kilalang personalidad o influencer na kasama daw po sa mga ito. Ang pangikayat na manggulo ay kasagsagan na rin ng tensyon sa loob at labas ng Senate building. Kaugnay po ng posibleng pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Nagkagulo nga po sa Senado kagabi matapos na umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril mula mismo sa loob ng Senate building. Samantala naman, hiniling naman po ni Senadora Amy Marcos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
napansamantalang alisin sa pwesto ang ilang opisyal ng NBI matapos po ang nangyaring standoff sa Senado. Sa resolusyon na inilabas ng Senadora, hiniling niyang pansamantalang i-relieve daw po sa pwesto sina NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI NCR Chief Attorney Emeterio Dongalo Jr., at NBI Organized and Transnational Crime Division Chief Attorney Jerome Bomediano. Iginit po ni Senadora Aimee ang pansamantalang pag-alis sa kanila sa pwesto habang nagpapatuloy pang investigasyon sa nangyari nga pong kaguluhan kagabi dyan po sa loob mismo ng Senado. Hindi na may sinasantabi ng Philippine National Police ang anggulong stage o isa lamang diversionary tactic ang nangyaring pamaril sa loob mismo ng Senado kagabi. Ayon po kay PNP spokesperson na Police Brigadier General Randolph Tuaño, kabilang po sa kanilang sinusuri ay ang trajectory ng mga bala na tumama sa ikalawang palapag ng Senate building na masyado manong mataas at ipinagtataka ngayon ng mga tauhan ng SOCO. Ipinagutos na rin naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang hiwalay na background investigation sa itinuturong suspect sa Senate shooting na si Mel Oragon. Patuloy po ang pagkalap ng PNP ng makaragdagang ebidensya tulad naman ng mga CCTV footage na sasailalim sa pagsusuri ng Anti-Cybercrime Group. Inimbestiga naman ng Southern PD ang pagharang at pagbuhos ng tubig na ilang rallyista sa sakyan na minamaneho mismo ni dating Senate President Tito Soto habang palabas ng Senado kagabi. Nasaksihan mismo ng DZRH News ang naging pagharang po ng ilang mga taga-suporta ni Senador Bato de la Rosa sa sakyan ni Soto habang papalabas nga po ng Senate compound. Bukod pa sa pagharang ay mga nambato pa ng bote, mga bottled water at binuhusan din ng tubig at pinagmumura pa si Senador Soto. Kasabay po nito ay ang paghimok naman ng pulisya sa mga demonstrador na irespeto naman ng batas at iwasan ng anumang uri ng panghaharas. Rapido, hataw, balita. At ngayon sa rapido ho ng ating mga report, ang gulong scripted ang shooting incident sa Senado kagabi. Hindi raw po'y sinasantabi ng NBI. Report mula kay RH14, Let Narciso, Miss Let. Kasama sa investigahan ng National Bureau of Investigation ang naganap na shooting incident sa Senado kagabi. Sa press briefing sa Malacanang, inamin ni NBI Director Melvin Matibag na ganito rin ang sentimiento ng mga NBI agent. Ito lalo't ginagampanan rin nila ang mandato na siguruhin alam nila kung saan pupunta ang isang individual na mayroong arrest warrant. Gayun din dahil batid naman ng lahat na 6 na buwan ding nagtago si Senator Bato de la Rosa. Kaya naman pagsiguro nila Tibag, hindi nila isinasantabi ang lahat ng posibilidad sa insidente kabilang ng espekulasyon na maaring scripted ito. Narito si Director Matibag. That is a part of an ongoing investigation. Ipinasok naman po lahat yan. Sa ngayon po, magkatulong po ang NBI at ang PNP, re-reviewin po natin yung mga footages kung may mga CCTV at we will use po yung atin po mga forensic capabilities para malaman po natin kung ano po talaga yung nangyari. Ano po. Si NBI Director Melvin Matibag. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let. Samantala, Senador Bato de la Rosa, abay dapat daw pong harapin ng kanyang warrant ayon po kay Senador Risa Ontiveros. Report mula sa Senado, RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, para maiwasan ang dagdag na kaguluhan ay mas mabuting makipagtulungan na si Senador Ronald Bato de la Rosa sa mga otoridad kaugnay sa kanyang warrant o paras mula sa International Criminal Court. Ito ang panawagan ni Senador Risa Ontiveros kasunod ng kaguluhan kagabi sa Senado. May nangyari pang putukan. Karapatan ng mamayan na malaman ang tunay na nangyari sa isang totoong investigasyon na walang pagtatakpan. Para kay Ontiveros, isang uri ng pagsalaula sa pagiging sagrado ng Senado bilang institusyon na ginawa itong shooting range kagabi. Isa itong malungkot na bahagi ng kasaysayan ng Senado. Hindi rin dapat haluan ng politika kung bakit wala na sa Senado ang mga miyembro ng bagong minority kagabi bago nangyari ang kaguluhan. Paliwanag ni Ontiveros, maaga silang nag-uwian kasama ang mga staff dahil maagang nagadyo ng sesyon at tapos na ang kanilang trabaho.
Diin ng senador, dinadamay sila ng mga nasa bagong majority na may mga masamang hangarin na nag-ugat lahat sa kabiguan ng kasamahan nilang humarap sa batas sa katauhan ni Senador Bato de la Rosa. Si Senator Bato ay mista o kaklase ng mister ni Senador Ontiveros sa PMA Class of 1986. Samantala ngayong hapon ay tinanggap na ni Senate President Alan Peter Cayetano ang articles of impeachment kay Vice President Sara Duterte. Agad siyang sumulat kay House Speaker Faustino Boje III para tiyakin na sila ay magko-convene bilang impeachment court. Itinakda ito sa May 18, araw ng Lunes, alas 3 ng hapon. Sabi ni Cayetano, bahagi ito ng kanilang pagtitiyak na ang pagpapalit ng bagong papalit ng liderato ng Senado ay walang layunin na i-delay ang proseso ng impeachment. Pakinggan natin si Senate President Alan Peter Cayetano. There's no reason whatsoever to dilly-dally. Okay? Having said that, syempre, kung may nag-bring up na ito yung mga ganyan, etc., bukas na yan or whatever ganyan, baka magbotohan. But so far, yung aming 13, ang sinasabi, there's no reason why not to convene and take our oaths on Monday. So just to be sure, you are asking the prosecution. Si Senate President Alan Peter Cayetano, ito si RH28 Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Lakay Raymond. Samantala naman, Kamara na kumpleto na raw po ang turnover sa Senado ng articles of impeachment ni VP Sara Duterte bago magkaputukan kagabi. Ating alamin sa report ni RH12 Milky Rigunan. Milky. Ray, nagambana na ng Kamara ang tungkulin sa saligang batas matapos ma-transmit ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang transmittal ng impeachment documents ay 7:22 p.m. kagabi, ilang minuto bago narinig ang putukan sa Senado. Sa statement, sinabi ni House Secretary General Cheloy Garapil, ang transmittal process ay maayos na naipatupad sa kabila ng tensyon. Kagabi, resulta ng pag-aresto sana kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa kabila ng tensyon kagabi sa Senado, sabi ni Garapil na maayos ang turnover at tinanggap na mga opisyal ng Senado na kinabibilangan na House Secretary o House Sergeant at Arms Ferdinand Melchor de la Cruz, Attorney Marmoy Salonga, Senate Secretary Mark Mendoza at Senate Deputy Secretary for Legislation, Attorney Marivic Laurel Garcia. Ang kay Garapil, ang naitransmit ay kinabibilangan ng 27 printed copies ng Committee Report number 261 at House Resolution number 989. Nilalaman nito ang articles of impeachment laban kay VP Duterte, kasama dito ang 27 flash drives na naglalaman naman ng electronic copies ng naturang mga dokumento. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Milky. Samantala, kampo daw ho, Senador Bato de la Rosa. Mayroon daw pong intel na may panibagong operasyon laban sa naturang senador. Report mula kay RH15, Giselle Ricafort. Miss Giselle. Lakay, may natanggap umanong intelligence report ang kampo ni Senator Bato de la Rosa na may nilulutong panibagong operasyon laban daw sa kanya. Sa ambush interview, sinabi ni Atty. Israelito Torion na kawawa naman silatang Senado kung kukumpirmahin nilang nasa loob pa ang senador. Wala daw komento yung legal team sa mga ulat na namataan si De La Rosa sa Ninoy Aquino International Airport. Mariin namang pinabulaanan ng isa pang abogado ni De La Rosa na si Atty. Jimmy Bondok na stage lamang o drama lamang ng kanilang panig yung putukan ng baril kahapon. Idiniin ng abogado na kaisa sila ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa panawagang maging kalmado at huwag gagawa ng gulo ang anumang partido. Tiniyak naman niya sa mga taga-suporta ni De La Rosa na nasa maayos daw itong kalagayan ngayon. Pakinggan natin. Kasi merong intelligence report na meron na namang operation. So if we will confirm na nandyan siya, kawawa naman kami. O kawawa naman yung Senado. No? I hope you understand. Kaya nga, lawyer-client privilege. Definitely not staged unless it was by other parties. It was definitely not staged by us, nor by Alan Cayetano's camp, although I cannot speak for them. Pero definitely not by our side. Naman sa DZRH News ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval, wala silang bagong record ng biyahe ni De La Rosa. Dito sa labas naman ng Senado, nananatiling kalmado yung sitwasyon ngayon
pero naka-alerto pa rin yung mga pulis at may nakabarikada sa gilid nitong Senate Gate. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Giselle Ricafort. Rapido, hataw, balita. Standby pa rin po sa iba pang mga malalaking mga balita sa Rapido Hataw Balita Webes. Pilipinas ang oras sa alas 2:31. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy-made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Yung may gusto lang po talaga akong patunayan, and then ayun nga po, dahil kakulangan din sa kagamitan nung time na yon, then syempre gamit ko na rin po ito, and medyo malayo-layo na po kami, ginagamit ko po siya pang delivery. And then nung time na may nakakasama na ako mga kaibigan ko na sila po talaga yung naglalaro sa nagamit yung mga bikes na ganito. And then na-influence po nila na baguhin pa yung bike ko, and then more on napalitan ko po siya para maging isang racing na bikes po. Hoping pa rin ako na maging part ng Philippine team, so para makapag-perform pa po at may pakita ko pa yun kung ano po yung kaya ko pa. Hi, I'm Zedric Honorica, national record holder ng Men's Elite Sprint. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig
to the bones fan meet experience. And hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Yung po mga balita mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita Webes. Update mula kay Edniel Parosa. PNP bubuhayin daw po ang subpena kay Senador Bato. Ating alamin sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel. Ray, pinag-aaralan ulit ng Philippine National Police ang mag-issue ng panibagong subpoena kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito'y kung makukumpirmang nakalabas na nga sa Senado si Bato. Bagay nga nangyari umano kaninang alas 2:30 na umaga atay sa mga source sa DZRH. Sabi sa Camp Crame, the PNP spokesman, Police Brigadier General Randy Tonyo, protective custody lamang kasi ng mataas na kapulungan ng ilan kung bakit binawi ang unang patawag ng CIDG. Walang imbitahan ng senador ngayong Huwebes sana para humarap sa investigasyon ng pulisya sa mga extrajudicial killings ng Police pa si De La Rosa. Pero nilinaw ni Tuanyo na wala pa rin silang illegal na basihan para arestuin ang dating PNP chief. Hanggang ngayon kasi hindi pa raw nagtulong ang mga ahensya sa ilalim ng Philippine Center for Transnational Crimes para sa arrest warrant ng International Criminal Court. Kabatid na baliban sa Director Remder sa koordinasyon ng Interpol, maaari ring aksyonan ng PNP ang warrant oras na mag-issue ng court order ng lokal na hukuman para sa extradition ni De La Rosa. Ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Thank you. Salamat Edniel Parosa. Samantala, Police Quezon City nasangkot sa viral video ng road rage sa Pasig. Sinibak. Ating alamin sa report ni RH5 Val Gonzalez. Val. Ray, ipinag-utos na ni Quezon City Police District Director, Police Brigadier General Randy Glenn Silvio ang agarang pagsibak sa pwesto kay Police Staff Sergeant Erwin Bakiran ng QCPD District Mobile Force Battalion. Si Sargento Bakiran, ang 39 anyos na pulis na viral ngayon sa social media dahil sa pagtulak nito sa motorsiklo ng isang kapwa motor rider na kanyang nakaalitan sa C5 Road, Pasig City noong araw ng Martes. Hiniling na rin ni Director Silvio na isailalim si Bakiran sa automatic leave of absence without pay habang iniimbestigahan. Bukod sa kasong administratibo, inihanda na rin ng QCPD ang pagsasampa ng kasong kriminal sa Pasig City Prosecutor's Office. Giit ni General Silvio, hindi ko konsintihin ng QCPD ang anumang uri ng pang-aabuso sa hanay ng pulisya. Batay sa kuha ng kamera mismo ng biktima na siya rin nag-post sa social media. Matapos siyang ikat daw ng pulis, ay hindi na niya ito tinantanan at tinabol-habol at kinokompronta ang pulis sa daan na nang mapiko ng pulis ay itinulak nito ang rider hanggang sa ito'y sumemplang. Ngayong hapon ay nakatagdang ipatawag ni Napolcom Commissioner Kalinisan ang pulis sa QCPD na sangkot sa social media at iimbestigahan o pagpapaliwanagin sa tanggapan ng National Police Commission. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Val. Samantala, mga taga-Navota, sinikaya daw po na isumbong ang mga nagja-jumper ng kuryente. Naku, matapos po nangyaring sunog na ikinamatay ng 3 katao. Ano ba naman yan? Ating alamin sa report ni RH23 Edwin Duque. Edwin. Makadad na kay Ray, umapila na kanina sila Butas Mayor Jan Santo sa mamaya ng lungsod. Awag pagpapabilis. Edwin. Ray. Oh, sige na, go. Nawawala kayo. Umapila. Ray, umapila kanina sila Jan Santo sa mamaya ng lungsod ng nabutas sila na huwag at tumiling i-report sa mga kinaukulan. Ang may makikita silang naka-jumper na kuryente upang maiwasan na yung muling na pangyayari na sakuna ay kinamatay ng 3 babae na kinabibilangan nito ng isang buntis, 4 na taong gulang, kabilang na isang babaeng kaanak. Personal na inspeksyon ng alkalde ang lugar kung saan ay tiniyak ang tulong para busagan sa madalang matuluyan at pabigyan ng gamit pagkain habang sila ay nag-recover. Dapat niyang maging pareha sa paggamit ng kuryente dahil hindi niya biro ang mawalan ng tirahan at ang masakit na rito ay mawalan ng mahal sa buhay.
Alas 3:30 kanina madaling araw na sumiglamang sunog at mula sa poste ng Meralco sa isang wire na konektado sa bahay ng isang compound na nasunog. Umabot ng 15 bahay ang nadamay, katapos naman ng 20 pamilyang nawalan ng tirahan. Patuloy pa rin nilalapatan naman ng lunas at 3 kaanak ng sugatan o 3 kaanak ng mga biktima na sugatan na ngayon nasa Jose Reyes Hospital. Aresyon po pre, Edwin Duque nagulat sa Visa Regional sa Pilipinas. Thank you, Edwin Duque. Rapido, hataw, balita. Standby! Mga balita mula po sa mga probinsya. Pilipinas ang oras, alas 2:41. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan.
kabuhayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin. Rapido, hataw, balita. Pilipinas ang oras, alas 2:46 ng hapon. Balik po tayo mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita mula naman po sa mga probinsya. Ratchada Probinsya. Rapido, hataw, balita. 6 na milyong pisong halaga daw po ng illegal na sigarilyo na samsam. 2 na aresto sa Davao Oriental. Ating alamin sa report ni June Suter. June. Kalabuso sa kulungan ang 2 lalaki matapos makumpiskahan ng tinatayang 6 milyong halaga ng hinihinalang smuggled cigarettes sa isinagawang Joint Law Enforcement Operations madaling araw ng Mayo 12, 2026 sa Baganga, Davao Oriental. Ayon sa report, ang 2 suspek na may edad na 42 at 33 anyos ay kapwa driver ay naharang ng mga otoridad habang sakay ng kanilang delivery vehicles na kargado ng iba't ibang master cases ng illegal na sigarilyo. Batay sa inisyal na investigasyon, bunga ang operasyon ng matagal na surveillance at monitoring ng mga pulis sa lugar sa koordinasyon ng Regional Special Operation Group 11, Baganga Municipal Police Station at iba pang supporting units. Pinori naman ni PNP Chief Jose Melicio Nartatis Jr. ang maayos na koordinasyon at disiplina ng mga operatiba sa matagumpay na operasyon. Ayon sa PNP Chief, magpapatuloy ang pinagtingang kampanya ng Philippine National Police laban sa mga illegal na aktibidad na nakaapekto sa ekonomiya at seguridad ng komunidad. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June Suter. Samantala naman, Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, nasa Albay daw po bibisitahin ang mga naapektuhan ng pag-albruto ng Bulkang Mayon doon. Ating alamin po ang detalye sa report ni RH18, Manoy Ruel Saldico. Manoy Ruel. Manoy Ruel. Ikaw na, Ruel. Ayan, di yata narinig ni Manoy Ruel. Standby, Ruel, ha? Babalikan kita, promise. Samantala naman, standby kay Junti Makutak, 1.7 milyong pisong halaga daw po ng illegal drugs na samsam sa high-value drug personality sa Estancia, Iloilo. Report mula kay Jocelyn Maque. Jocelyn. Arestado ang high-value individual sa drug buy-bust operation sa Barangay Canuan, Estancia matapos makuhanan ng 1.7 million pesos na halaga ng suspected shabu at marijuana. Nadakip sa operasyon ang 37 anyos na si alias Ed, jobless at residente ng Balasan, Iloilo. Ayon sa mga otoridad, dati nang naaresto si alias Ed sa kasong may kinalaman rin sa illegal na droga at pansamantalang nakalaya dahil nagpiyansa. Nadiskubre ng mga otoridad na maliban sa Estancia, nagtutulak rin sa ibang bayan sa lalawigan ng Iloilo si alias Ed. Dahil sa malaking supply ng illegal drugs na nakumpiska mula sa suspect, inaalam na kung may mga kasamahan pa siya sa kanyang illegal na aktibidad. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Jocelyn Maque. Samantala naman, drug suspect na ex-convict balik kulungan dahil po sa higit sa 89,000 pisong halaga ng shabu sa Northern Samar. Report mula kay Jane Bantayan. Jane. Balik kulungan ang isang drug personality na itinuturing ngayon na high-value individual nang muling maaresto dahil pa rin sa illegal drugs. Napagalamaan na taong 2016 na kulong ito at nang makalaya balik operasyon sa pagbibinta ng shabu.
Muli itong inaristo sa isang drug buy bust operation ng kapulisan at nasabat ng operatiba ang mahigit sa 89,000 pesos na halaga ng illegal drugs o shabu. Nahuli ito sa barangay ng Chitungco, Mondragon Norte, Samar na itinuturing na isang high-value individual drug personality. Ang nasabing drug suspect ay 30 taong gulang, nagtatrabaho bilang construction worker, residente na naturang bayan ng Mondragon. Nabili ng isang pusher buyer mula dito ang dalawang heat-sealed transparent plastic sachet na nagkakahalaga ng 1,000 pesos. Hindi lamang ito nagbibinta ng shabu, ngunit gumagamit rin. Katunayan, aniya, bago siya maaristo ay gumamit siya ng shabu. Ang drug personality inaristo ng Mondragon Police kasama ang Northern Samar Provincial Intelligence Team at PDEA. Nahaharap ito ngayon sa kasong illegal drugs at kasalukuyang nasa kustudiya muna ng Mondragon na PNP. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Chain, galit bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jane. Samantala, ating pong balikan na report mula kay Roel Saldico dyan po sa area po ng Albay. Go ahead, Manoy. Lakay Ray, dumating ngayong araw na ito sa lalawigan ng Albay si the Department of Social Welfare Development, DSWD Secretary Rex Gatchalian para naman sa kanyang ikatlong pagbisita sa lalawigan ng Albay kaugnay ng patuloy na pag-alburuto ng Bulkan Mayon. Layunin na ng kalihim upang personal na kumustahin ang kalagayan ng mga residenteng apektado ng aktibidad ng bulkan. Nagpagpulong ang kalihim kay DSWD RD Director Norman Laurio at mga lokal na opisyal upang talakayin ang mga kailangang hakbang para paprotektahan ang matiyak ang kapakanan ng mga albayanong apektado ng naturang pag-alburuto ng bulkan. Bahagi man ito ng direktiba ng Pangulo na pagtingin ang koordinasyon ng pamahalaan sa paghahati naman ng ayuda, relief operations at iba pang serbisyong kinakailangan na habang nanatiling aktibo ang bulkan mayon. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Manoy Roel Saldico mula po dyan sa Albay. Samantala, kolektor daw po ng pautang. Naku po, pinagbabaril daw po. Yan po sa may Maguindanao del Norte. Guardhouse naman ng ex-mayor sa Cotabato, pinaulan na naman ng bala. Ating alamin sa report ni June Dimacuta, RH19 June. Lakay Ray, sugatang dinala sa ospital ang isang kolektor ng pautang ng pagbabarilin ito sa bahagi ng Barangay Sarmiento, parang Maguindanao del Norte. Ang biktima ay kinilala sa alias na Jan Jan, nasa 8 taong gulang, at habang naniningil ang pautang kaninang alas 7 ng umaga, ay bigla na lamang binaril ang hindi pa nakikilalang suspect. Kasalukuyang pinaghahanap ng PNP ang mga salarin sa tulong ng ilang witnesses. Samantala, pinaulanan naman ng bala ng hindi pa nakikilalang armado ang guardhouse sa pamamahay ni Mlang North Cotabato former Mayor and Vice Mayor Joselito Piñol. Sa report mula sa Mlang PNP, alas 5 pasado kaninang umaga nang marinig ang magkakasunod na putok mula sa mga suspect na sakay na motorsiklo. Tinangka pa manong habulin ng mga security ni Ginoong Piñol ang patakas sa mga salarin, subalit bigong maabutan. Sa pahayag ni Ginoong Lito Piñol, wala man siyang natatanggap na anumang pagbabanta sa buhay at tahimik na man siyang namumuhay bilang sibilyan. Wala namang tinamaan sa mga security escorts na nakatanod sa naturang guardhouse. At nais ko lamang batiin sa kanyang ika-57th birthday ang aking may bahay ngayong araw na ito, mga lakay, na si Henny Dimacuta. Happy birthday! Wow, ha? Malaki-laki palang selebrasyon yan, ha? Hindi, pinagsasaluhan na namin itong isang hamburger. Importante magkakayakat kami, lakay. Mahalaga magkasama, no? Magkasama. Magkasama sa ginhawa at ginhawa. Huwag na yung hirap, basta ginhawa at ginhawa na lang, di ba? So maraming salamat mga lakay, at ito ay pasasalamat lamang sa isa pang taon ng kanyang buhay na kapiling ang kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa Mindanao, RH19, June Dimacuta, RH19, nagbabalita para sa ating palatuntunan ngayong hapon, lakay. Metro Manila ngayon. Sa ating pong Metro Manila ngayon, mula kay Kyle Bullas. Kyle, go!
Lakay Ray, abiso sa ating mga motorista, pansamantalang isasara ang ilang mga kalsada sa Quezon City sa araw ng Linggo, May 17. Para yan sa pagdiriwang ng La Loma Lechon Festival 2026. Simula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 11 ng hating. Kailan yan na Kyle? Lakay Ray, ito ay sa darating na Linggo, May Sa linggo 17. na. La Loma Lechon Festival. Yes, Lakay. Sa Libre Quezon bang lechon City. dyan? Libre? Yan lang ang hindi natin alam, pero dahil ito ay mukhang kapistahan, malamang sa malamang marami namang mga galante. Baka mga lechonan dyan magpapatikim ng lechon. Correct, Lakay. At meron nga silang isa sa gawang lechon parade. Kaya naman may mga kalsadang isasara muna sa mga motorista. At simula nga alas 12 ng hating gabi hanggang alas 11 ng gabi, sarado ang buong kahabaan ng Amoranto Street mula yan sa Baco hanggang Blumentritt Road, ngayon din ang Bonifacio Avenue Corner, Calavite Street. Para naman sa gagawing lechon parade, sarado mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon ang kahabaan ng Commercial Development Center o CDC mula sa Ipo Street hanggang Iba Street. Simula naman alas 3 hanggang alas 11 ng gabi, sarado naman ang bahagi ng CDC Corner Angelo Street, Opo Street Corner Angelo Street at Amoranto Corner Ipo Street para naman yan sa gagawing Budal Fight. Nakaantabay naman ang mga tauhan ng Traffic and Transport Management Department at Department of Public Order and Safety o DPOS para maisaayos ang daloy ng trapiko sa mga nabanggit na lugar. Sa iba pang balita, mayroon na ngayong 24/7 na libreng internet connection sa 12 istasyon at terminal ng Pasig River Ferry Service. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, mayroon ding koneksyon na maaaring i-access sa 3 ferry boats sa ilalim yan ng Free Public Internet Access Program. Layunin itong tugunan ng hamon sa mga commuter na nawawalan ng access sa internet habang bumabiyahe na nagdudulot naman ng abala sa komunikasyon sa kanilang pamilya, trabaho, pag-aaral at maging sa pag-access sa mga online services ng pamahalaan. Para naman sa ating ulat panahon, posibleng pumalo hanggang sa dangerous levels na heat index ang mararamdaman dito sa Metro Manila. Sa forecast ng Pag-asa, posibleng umabot hanggang 43 degrees Celsius ang init factor na maaaring maramdaman. At sa sabi ng Pag-asa, ito ay nasa dangerous level na, ibig sabihin imminent na, maaari nang maranasan ang extreme heat exhaustion at heat cramps na maaaring magresulta sa heat stroke kapag ikaw ay nagbabad ng matagal sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulias ng Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Kyle Bulias sa iyong Metro Manila ngayon. Rapido, hataw, balita. Binabati ka ng happy birthday, Jiltea Ramos. Mula sa mga kabarangay mo, sa Barangay Ubihan, saan yan? Bilis. Mekawayan, Bulacan. Ayan. Thank you sa ating mga classmate, mga kaibigan sa Bulacan State University, sa ating mga kasamahan sa DZRH News Team, Miss Elaine Napit, si Jeric, and of course sa ating mga kasamahan, mga kaibigan, mga nakatutok po sa ating palatuntunan, Rapido Hataw Balita. Yung pa rin pong lingkod si Ray Sibayan, sa ngalan po ni partner Romel Fuertes, para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, sakto, 1 minuto bago sumapit ng alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin
at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa belt. Alam plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit